You're my portion. I believe you're more than enough for me. Oh, Jesus, you're all I need. Yeah. Oh, my healer, you're my healer.
Song in my heart, song in my soul, song I was born to sing. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. I'll sing in the darkness, I'll laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your breath of life sets me free. Song in my heart, song in my soul, song I was born to sing. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Sing in the darkness, I laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your breath of life sets me free. Jesus, your love lifts me high. Gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'm dancing before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Song in my heart, song in my soul, song I was born to sing. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Sing in the darkness, I laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom, now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your breath of life sets me free. Jesus, your love lifts me high. Gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'm dancing before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, your love lifts me high. Gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'm dancing before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy Okay, so magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa Amerika, sa New Zealand, sa Canada, sa Singapore at mga iba't iba pang dako ng daigdig na ito na inaabot po ang tinig na ito. Ay patuloy na tayo po ay sama-sama to enter into the holy presence of the living God upang
patuloy natin na halukayin ang lahat ng mga bagay na katotohanan na kailangan po natin malaman at hindi lamang malaman, kundi ito ay magkaroon ng katuparan sa bawat buhay po natin dahil ang pagpunta ng Panginoong Hesus dito, ang pagkilos ng Diyos ay hindi nag-iiwan ng isang kasaysayan, kundi nag-iiwan ng katuparan at kaganapan, isang buhay na ebidensya sa bawat buhay ng mga tao na nakakaunawa at nakakaranas ng presensya ng buhay na Diyos. Kaya po sa oras na ito ay patuloy natin buksan ang ating pong mga kaisipan at hayaan natin na makalampas po tayo sa limitasyon ng ating pong pagkatao dahil ang lahat ng katotohanan ay nasa lampas ng limitasyon po ng tao. Kaya sa oras na ito ay magipagbukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 16 verse umpisahan ko po sa 13 hanggang 18. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He says unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Father, we thank you for the scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue, Lord, na alisin lahat ng tabing ng katotohanan, Panginoon Lord God Almighty, na ito ay napapaloob sa likuran ng mga scripture na ito, Diyos, ay magkaroon po, Panginoon, ng buhay na kaganapan sa bawat mga tao, na ito, Diyos, ay naaabot po ng tinig. And I pray, Lord God Almighty, na ito ay lumaganap sa buong mundo. Father, I thank you at patuloy, Panginoon, Lord God Almighty, na ibaba lahat ng mga heavenly hosts. Lord God Almighty, pinamumunuan ni Angel Gabriel and Angel Michael. And Lord God, thank you so much even, Lord, your holy presence at ang bukas na pintuan ng kalangitan upang patuloy kami na magiging malaya, Panginoon, magiging isa, Panginoon, to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So, ang ating pong tatalakayin sa oras na ito ay concerning the real birth and nature of the living church of Jesus Christ. So, napakalaga na maunawaan po natin ang tunay na kapanganakan kung kailan ipinanganak itong iglesia ng Panginoong Hesus at maunawaan kung ano ba ang kalikasan nito. Dahil marami po ang mga tao na ito ay patuloy na nagsasabi na yung building ay tinatawag na church. At yung iba naman, ang tinatawag na church ay yung pong organization. At yung mga iba naman, ang tinatawag na church ay yung kapilya. So, ito po ay isang bagay na sumisira doon sa mataas na kalikasan ng katauhan ng tunay na church. Dahil nahahambing na po ito sa building na hindi naman humihinga. Mga organisasyon ng tao. Pero kung tutingnan po natin ang katotohanan, ang church na tinutukoy ng banal na kasulatan ay ito po ay living organism. Hindi po ito isang building o isang organisasyon o samahan,
kundi ito po ay isang katotohanan na dito po ibinangon ng ating Panginoong Hesus. Na siya nagsabi, upon this rock I will build my church. So kung titingnan po natin kung bakit niya sinabi that upon this rock I will build my church, dahil noong nagsasalita sila, kinakausap ng Panginoon ang kanyang mga disipulos kung ano ang sinasabi ng mga tao hinggil sa kanya, marami po ang mga salita ng mga tao na siya raw po ay si John the Baptist, siya raw po si Elijah, at yung mga iba si Jeremiah o isang propeta. So ibig pong sabihin na yung kaalaman ng tao ay taliwas po doon sa realidad kung bakit pumunta ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Dahil yung sinasabi po ng mga propetas ay ito po ay tagahatol. Ngunit ang Panginoon ay pumunta upang iligtas ang buong sanlibutan, reconcile ang buong sanlibutan sa Diyos through Him. So, dito, tinanong ng Panginoon kay Pedro, sabi niya, but whom say you ye that I am? Tinanong niya sa kanyang mga disipulos. At si Pedro po ang sumagot. At ang sabi niya, thou art the Christ, the Son of the living God. At dito po ay sumagot ang Panginoong Hesus at sinabi niya sa kanya, blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So maliwanag po na noong nakita ng Panginoong Hesus na merong isang tao na ito ay nakakarinig na, nakakaya ng sagapin ang tinig mula sa kalangitan, mula sa Ama, ay dito na po ipinahayag ng Panginoon na sabi niya na itatayo niya yung kanyang iglesia. At ito po yung kanyang pong sinabi na sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary, ay dito po maisa sa katuparan itong sinabi na that upon this rock I will build my church. So, bakit niya sinabi? Kasi po itong pagdating ng dispensation of grace ay hindi na po angkop ang karunungan o kaalaman ng tao. At yung simbahan na sinasabi niya ay hindi po ito itinatatag ng karunungan, kaalaman ng tao, kundi ito po ay itinatatag sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan through the motivation of the Spirit of God. So, ibig pong sabihin na itong pagdating ng dispensation of grace, wherein tayo'y mga Gentile by nature, dito na po tayo napasama at nabuksan ang pintuan ng kalangitan upang tayo ay makapasok in His kingdom. Yung church na sinasabi niya ay ito po ay hindi na po ito ibinangon ng karunungan o kaalaman ng tao, but ito po ay ibinangon sa pamamagitan ng tinig ng Diyos. So, naririnig na, hindi na po yung pinag-aaralan. Kaya nga, sinasabi ng banal na kasulatan na sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary, He abolished all the law. The law that of commandments that contained ordinances. So, ibig pong sabihin na yung pagpasok na po dito sa mission ng Panginoong Hesus, dito na po ipapanganak ang tunay na iglesia na hindi na po saklaw sa batas o the dispensation of the law. Hindi na po saklaw ito. Maaring sabihin natin, sabi ng Panginoon na hindi ako pumunta rito upang putulin ang batas at ang mga propeta, kundi sa katuparan. Totoo po yun dahil ang sabi ng Panginoon, dahil ang sabi ng Panginoon doon sa
Matthew chapter 22, nang sabi niya, Jesus says unto them, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it, that thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So ibig pong sabihin, hindi na po tao ang kailangan magsasakatuparan o gagawin yung batas, the law and the prophets, but then sa pamamagitan ng batas ng pag-ibig, lahat ng ito kapag tayo po ay nahubog o na transform to be a real church, then taglay na po natin ang batas ng pag-ibig na dito na po na isa sa katuparan ng batas at ang mga propetas. Ibig pong sabihin, wala na pong kakayanan ang kaisipan o kalooban ng tao na bagamat binabasa ang batas o ang mga sinasabi ng mga propetas, pero taliwas, ang sabi ni Pablo, hindi niya kayang gawin sa pamamagitan ng kanyang kaisipan o karunungan. So, ibig pong sabihin, it is the operation of the Spirit of God na ito po ay maisa sa katuparan na ito sa pamamagitan ng batas ng pag-ibig na ito ay babalot o ito ay bibigkis sa mga tao na ito ay naging tunay na iglesia. Alam niyo po, ito po yung katuparan ng sinabi po ni Propeta Joel, nang sabi niya ng Panginoon, na iprinopesay ni Propeta Joel, nang sabi niya, in the last days, I will pour out of my spirit to all your daughters and your sons, and your young shall see vision, and the old men shall dream dreams. And even, sabi niya, to my servants and handmaiden, I will also pour out of my spirit, and they shall prophesy. So ito po yung katuparan na yung binabanggit na propesiya ni Propeta Joel ay ito po yung kapanganakan ng tunay na iglesia. Na yung iglesia, it is motivated by the Spirit of God. Hindi po motivated by the spirit of this world na dito na po tayo na ipanganak, or motivated by the intellect of men. But it is motivated by the Spirit of God. So ibig pong sabihin na hindi na po karunungan, because it is not, hindi na po itinayo yung iglesia sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, na yung church na tinatawag na sinasabi, it is the dwelling place of the risen Christ. Na ito yung kanyang dinamitan o sinuutan ng isang kasuutan na ito ay magdadala sa buhay ng tao na makilala niya ang buhay na Kristo. Makilala at kumikilala sa Kanya. Dahil ito na po yung katuparan ng sinabi po ni Pablo in 1 Corinthians chapter 2, na ang sabi po niya na yung tao ay ang nakakakilala lamang sa Kanya ay ang Espiritu na nasa Kanya. At alam natin na ang Espiritu na nasa tao apart from Christ ay motivated by the spirit of this world, of darkness. Kaya nga, nagsasalita ang tao hinggil kay Jesus, pero yung kanya pong kaibuturan ng kanyang pagkatao ay puro galit, kasakiman, pagdududa, lahat yan ay nasa sa kanya. Pero binabanggit yung Panginoon at sinasabi, glory to God. Lahat yan ay nagkahalo-halo na ito'y lalong sumisira
at nagdidiin sa karangalan ng Diyos, ng buhay na Diyos. Kaya nga nung pumunta ang Panginoong Hesus, nung pumunta in the cross of Calvary, ay Kanya pong ipinakita yung Kanyang ginawa na nadaig niya po ang buong mundo. Nadaig niya si Satan at kanyang mga cohorts. At malaya na, ito ay maidadamit na niya yung kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kanyang espiritu na idadamit sa bawat mga tao na lumalabas mula sa kingdom ni Satan at sumusuko kay Jesus Christ, the risen Christ. Kaya nga makikita natin, mga minamahal na mga kapatid, na yung church na sinasabi ay hindi po yung building o yung struktura. Dahil yung struktura ay ito po ay ginawa ng religious church. It is the motivation of the spirit of darkness, the spirit of this world. Dahil iisa lang ang pakay ni Satan, yung sirain ang karangalan ng Diyos na lumikha ng tao. Dahil ang kanyang nilikha na tao ay kawangis niya at kalarawan niya. Dahil ang tao dapat ang nagtataglay ng kanyang katauhan, yung kanyang karangalan. Kaso lang nasira noong nahulog ang ating ninuno sa panlilin lang ni Satan. Kaya po doon po ay dinamitan niya ang tao sa pamamagitan ng mga espiritu nandito sa mundong ito, at ito na po yung nag-manifest sa buhay ng tao. Kaya nga lang makikita po ninyo ang dami, kahit na sa mga nasa Bible school, titingnan po natin, ang dami sasabihin Panginoong Hesus. Glory to God, hallelujah, andun lahat. Pero yung kanila pong attention ay nandito po sa provision of the flesh, wherein Satan ay siya po yung nag-i-initiate ng kahalagahan nito sa buhay ng tao. Na ang kanyang layunin lamang ay bigyan lamang ng puwang na ma-enjoy yung tao yung physical na buhay upang maigapos ang tao sa buhay na ito at di na nila makita ang tunay na liwanag mula sa Diyos. At yun po yung dahilan na nung pumunta ang Panginoong Hesus dito ay upang sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary ay dito na maipapakita na binuksan na po ang pintuan ng kalangitan upang ang lahat ay himukin na pumasok na sa kanyang kingdom. Malaya na, gaya ng sinasabi ko, nagkaroon na tayo ng pardon or executive clemency. Ang problema, maraming tao ayaw lumabas. Bakit? Dahil naniniwala pa rin sila na yung buhay na ito ay dito yung kanilang pag-asa. Kalakip ng pag-iisip nila at pagtawag sa Diyos. Ayaw lumabas. Kaya makikita po ninyo ang buong mundo. Wala nang ginawa asiwa sa pangkukurakot, sa mga kayamanan, kung ano pa man, lahat yan sa daigdig na ito. Ipinaglalaban yung kanilang mga katwiran sa pamamagitan ng kanila pong kalalagayang katatayuan sa daigdig na ito. Sisihan dito, sisihan doon. Ganun po ang nangyari. Pero kung titingnan mo yung mga bibig nila, lumalabas yung hallelujah, praise God, glory to God. Pero sa katotohanan, ito yung sumisira sa karangalan ng Diyos. Kaya nga nung nagsabi ng Panginoon, nang sabi niya, upon this rock I will build my church. So ibig pong sabihin, na nung pumunta in the cross of Calvary, the reason why nung umakyat na sa kalangitan ay siya ay bumaba. Lagi kong sinasabi na nung bumaba si Jesus, hindi na bilang tao, kundi bilang si Kristo, the Son of the Living God.
na ang layunin dito is to enthrone Himself in our mortal being. Pagka sinabing enthrone Himself in our mortal being, ay ito na yung araw na kung saan ay kanyang itatayo ang tunay na iglesia, na lahat ng kanyang papasukin, the dwelling place of His presence, ay yun yung tinatawag na living church. Hindi po religious church, hindi po traditional church, but it is a living church. Pagka religious church, ito po yung mga religion na kung saan ay maraming itong mga Catholic Church, mga iba pang mga religion na ito ay sinasabing mga Christian. Ito po ay doktrina ni Satan na ginamit po ito na nung bumangon po mag-start ang Catholic Church, ay ito po ay nag-start po noong 19th century. Kung 19th century, it is the beginning of that year ay 1800 year. Ang Panginoong Jesus ay pumunta in the cross of Calvary noong 1st century. So, malahabang panahon. Pero yung itinayo na religion, ito po yung sinunod ng tao. Bakit? Dahil po, yung nag-initiate nito ay ipinagpatuloy nila na ginawa yung sinabi ng Panginoon na ang sabi niya, go and teach all nations. Ituro ang lahat ng nasyon. Kaya yun ang itinayo nila. Pero di nila nakita na ang sabi ng Panginoon, wait, sabi niya, bago kayo pumunta, maghintay muna kayo until you be endued with power from on high. So, ibig pong sabihin na hindi pwede na ituro kung ano yung nalalaman in this dispensation of grace. Kundi ito po ay demonstration of spirit and power. It is a motivation of the Spirit of God. Kaya nga, hindi pwede yung ginawa nila. Kaya itinuro hanggang dumating na nung dekada 1800, the Catholic Church ay nag-start nung 11th century. And the Bible School ay nag-start noong 19th century. So, ibig pong sabihin, ito na yung sumira doon sa karangalan ng tunay na kahulugan ng church. Dahil doon sa pagkilos ni Satan na ginamit ang mga religion at ginamit ang intellect ng tao. Kaya makikita po natin, iba-iba katwiran ng tao. Pero sinasabi nila na sila'y mga church. Yung kanilang organization, yung kanilang itinayo na kapilya, yun yung tinatawag nilang church. Pero hindi po, dahil ang tunay na iglesia na sinabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church, it is the dwelling place of the risen Christ. Ito po yung kanyang tahanan. Ito po yung katuparan ng sinabi ni Propeta Isaiah na ang sabi niya, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom to order it. So, ibig pong sabihin na yung iglesia, yung naitatayo ng Panginoon, ay ito po yung tumatayo na gobyerno, the government of Jesus Christ. Sila yung nagdadala ng katauhan ng kalangitan. Ibig pong sabihin, pagka sinabing church, this is the body of Christ. Pagka sinabing body of Christ,
Hindi po ito inorganize ng kalooban ng tao. Hindi po inorganize ng karunungan ng tao, kundi it is organized, it is established through the power of God, through the Spirit of God. Kaya nga makikita po natin na yung church na sinasabi hindi nagkakaunawaan. Yung mga church na sinasabi nila iba-ibang pamilya. Kaya po makikita po natin yung layunin ng pagtataytag ng Panginoon ng church ay sinisira ng karunungan ng tao. Dahil iba-ibang doktrina ang ginamit. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Paraseyo. Mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Paraseyo. Ibig pong sabihin sa mga matatalinong tao. Dahil ito yung gagamitin ng demonyo upang lalo lang pigilan ang pag-unlad o pag-rise up ng buhay na iglesia. Sila yung pipigil. Kaya makikita po ninyo, marami kang maririnig nagsasabihin sa pulpito na darating daw ang panahon na pag-isahin na ang lahat ng Diyos ang mga nabuong mga Kristiyano, mga organisasyon. Hindi po. Dahil once na ito ay nakapasok the risen Christ into your mortal being at nadamitan ka ng kanyang espiritu na bahagi ng iyong pagkatao, automatic yun that everyone will become one together. Dahil yung church na salita ay ito ay called out once doon sa Hebrew. Called out once, ibig pong sabihin na sila ay lalabas from the kingdom of Satan and they will be one together in the presence of the risen Christ. Hindi po nagkakaroon ng bangayan. Hindi po nagkakaroon ng differences ng mga doktrina. Because there is only one Spirit, the Spirit of God, that na ito ay magmo-motivate sa tunay na iglesia. It is motivated by the Spirit of God alone. Kaya nga, bilang tayo'y Gentile by nature, magiging kabahagi tayo dito. Pero kailangan sumuko tayong lahat. Yung pagsuko natin, ibig sabihin, maging yung karunungan mo ay ibaba mo. Huwag mong gamitin sa pagpasok in the kingdom of God. Dahil yung pagpasok natin sa kingdom ng Diyos, hindi po inaalaw na makapasok ang mga kaisipan na ito'y kontaminado sa pagmomotivate ng spirit of this world. Kaya makikita po natin na yung sinabi ng Panginoon na yung iglesia na ito na yung katuparan na dito na ipapanganak na nung umakyat ang Panginoong Yesus in the cross of Calvary at siya ay bumaba, umakyat doon sa kalangitan pagkatapos siya mabuhay, ay siya ay bumaba at nakapag-entron sa kanyang mga disipulos. Kaya doon na nag-umpisa na mag-journey ang buhay na iglesia. Bakit? Dahil yung presensya ng buhay na Kristo ay doon na siya magpapakilala pagkatapos na makapag-entron in your mortal being. Magpapakilala sa iyo dahil susuutan ka ng isang kasuutan which is His Spirit upang lubos mo siyang makilala at lubos mo siyang kikilalanin ngayon at magpakailanman. So it is motivated by the Spirit of God. Yun yung tunay na iglesia. Hindi po motivated
by the spirit of this world or motivated of the intellect of men. Hindi po. Ang nangingibabaw ngayon, pagkatapos na ipanganak na mag-umpisa yung pong Bible school in the 19th century, ay ginamit po ni Satan ito upang lahat ng mga tao ay mamotivate through the intellect of man. Kaya yun po yung iglesia na kanilang itinatayo, yung pong traditional church is motivated by the intellect of man. But we know na kapag sinabing intellect, that is a part of carnal mind. Carnal mind is still under the rulership of Satan. Siya pa rin yung nagmo-motivate sa kaisipan ng tao. Kontaminado ang lahat ng kaisipan ng tao. Kaya nga, kinakailangan yung pagsuko na as if na wala ka pong nalaman, as if na wala ka pong natutunan dito sa mundong pinanggalingan mo. Kung meron ka mang nalaman, meron ka mang natutunan, hindi mo ito nasisigurado, hindi mo alam kung totoo o hindi ang lahat ng ito. Bakit? Dahil in the absence of the Spirit of God in the life of man, ay hindi mo kilala ang Diyos. Bumabatay ka lang doon sa nasusulat, but then, ang sabi ng Panginoon, ang kasulatan, ang siyang nagpapaunawa kung ano yung mga panahon na dumarating. Hindi po upang balikan, kundi upang malaman yung mga panahon na dumarating. Kaya kung titingnan po natin ay napakahalaga na malaman po natin anong panahon natin ngayon. Saan na tayo tumatayo bilang tunay na iglesia? The real church or the living church, it stand in the dispensation of grace. And the dispensation of grace is the full operation of the Spirit of God. Mga elemento na lang po tayo bilang dwelling place of the risen Christ. Elemento in order na yung kanyang kalooban, yung kanyang kalikasan ay ma-expose, maipakita sa buong mundo, mai-reveal, upang lahat ng mga tao ay kikilalanin nila ang Panginoong Hesus. Makikita po natin, marami po ang nagsasabi at nababalitaan ko, mayroon pang ngayon na meron silang piniprepare, aywan ko kung saan dito sa Luzon, na malaking Jesus Reigns celebration. Pagtitipon-tipunan ng lahat ng mga organisasyon na ito ay magbubunyi kuno dahil sa paghahari ng Panginoong Hesus. Pero ang tanong, pagkatapos ng celebration, nasaan na naman sila? Dahil hindi po ito yung magbubukas sa kaalaman ng tao. Hindi po ito yung magbubukas na maunawaan ng tao kung sino ang Panginoong Hesus. Dahil iisa lamang ang kailangan dito na ang sabi ng Panginoon in John chapter 17 na sana Ama, maging isa sila, gaya natin, nang iisa, that the world may know. Na kung tumayo ang tunay na iglesia, ang buong mundo ay malalaman nila, makikilala nila. Pero ano ang mga tumatayo ngayon? Sinasabing mga iglesia ito, pumupunta nagbabahagi sa kulungan, pero lalong napupuno ang mga tao sa kulungan. Ipinapanalangin ng bansa para umunlad.
Pero ano ang nangyayari? Kung uunlad man ang mga tao, lalong naliligaw. Dahil ang akala nila, ito ay kalooban ng Diyos. Pero tandaan po ninyo, ang tunay na iglesia ito ay malaya. Hindi po nasa ilalim ng kapamahalaan ng mundong ito through the law of the flesh. But it is motivated by the Spirit of God only. Isa lang ang tanging daan, yung maging isa ang lahat. Ang organization ay ginawa ng tao. Kumuha doon sa Biblia na ipinangalan ito at sasabihin, sila na, nandun na ang Panginoon. Hindi po, dahil ang organization walang kinalaman concerning the plan of God. But ang kinalaman lamang nito ay magkaroon ng legal assembly ang tao na hindi po mahahatulan ng batas ng lupa. Pero ang dapat pangibabaw dito ay yung pong heartbeat ng Panginoon. Dahil yung heartbeat ng Panginoon ay ang nagdadala lamang dito ay ang buhay na iglesia. Bakit? Dahil hindi mo na kailangan ipanalangin na magkaisa. Hindi mo na kailangan ipanalangin na maging isa. If you are the dwelling place of the risen Christ and you receive the grace of God, there is an automatic reaction that you are one together. Na kung paano po yung mga, nung si Satan ay kanya pong i-influence, i-motivate, si Nimrod in Genesis chapter 10, upang i-gather lahat ng mga Gentile at i-organize sila na maging isa. Isang isipan, isang salita, isang layunin. Na itayo yung Tower of Babel hanggang sa kalangitan, in heaven, in the throne of God. Kaya po, mabilis yung kanilang pagtayo, yung paggawa, dahil iisa sila. Na sabi ng Panginoon, kaya nila, makakaabot sila rito dahil iisa sila. Kaya ang gagawin natin, sabi ng Panginoon, bumaba tayo and let us compound their language. Kaya nung sinira yung kanilang language, ito ay nagkawatak-watak sila. Hindi na po natuloy ang tower. At ganun din ang ginawa ni Satan. Ginamit ang intellect ng tao para magkawatak-watak ang tunay na katawan. Dahil ang katawan na sinasabi ay hindi po yung sinasabi ng marami, oy, katawan tayo, dahil tayo ay si Jesus ang ipinapangaral. Hindi po, kundi ang katawan ng Panginoon ay yun po, yung pinapanahanan at minomotivate ng Espiritu ng Diyos. We are mobilized by the full operation of the Spirit of God. That is the living church. Na kapag magkita-kita ang lahat, magkakalayuman tayo ng lugar, ang mangyayari kapag nagkita-kita ay anduroon yung tunay na damdamin ng pag-ibig. Dahil iisang Espiritu ang siyang kumikilos at nagmumotivate sa kanyang katawan. Akalain nyo, ngayon pag magkita-kita, tatanungin, anong church ka? May iba pa bang church na itinayo ng Panginoong Hesus? Para tanungin kung anong church ka. Pagka sinabi mong organization, yun yung church namin. Kapag andun na yung kapilya nila, ito yung church namin. Motivated by the intellect of man. Pero ang Panginoong iisang church ang kanyang itinayo. It is those people that gathered together as one, motivated by the Spirit, by His Spirit alone. Kaya po mga binamahal na mga kapatid, ang tunay at buhay na iglesia ay ipinanganak when the dispensation of grace took place.
at inuulit ko po that when the dispensation of grace through the work of the relieving church, yung pong dispensation of law ay naabulis. But the purpose of the law and the prophets are still there. Napapaloob sa batas na ito ay bumibigkis sa tunay o buhay na iglesia. At dito may isa sa katuparan na hindi mo na kailangan na ikaw ang mag-effort, kapatid, na matupad mo ang sinasabi ng batas. It is only the law of love. Yun po yung katotohanan. Kaya po nga mga minamahal na mga kapatid, na noong ipanganak ang iglesia, anduroon, na sinasabi ko na sila'y naging martir dahil ito po ay patuloy na pinipersecute ng mga kapangyarihang bansa, which is Roman Empire. Kaya pinagpapapatay yung mga iba. Pero wala silang takot. Ang tunay na iglesia walang takot na harapin ang kamatayan para lamang sa ating Panginoong Yesus. Because we are the government of God. Tayo yung itinatayo. Ang gobyerno hindi tatayo kung ito ay magkaiba-iba ang kanila pong mga katwiran. Pero itong iglesia na itinayo ng Panginoon, in His government, ang sabi ng banal na kasulatan, ay ito ay mag-i-increase. At ito ay hanggang walang hanggan. Bakit mag-i-increase? Dahil iisa ang katwiran nila. It is the righteousness of God through Christ. It is not the righteousness of the law. Kaya kung ang hahanguhin mo ay mula doon sa nasusulat para mag-address ka, i-address mo yung iglesia, ibig sabihin, you are using the righteousness of the law, which is already abolished when Jesus Christ went in the cross of Calvary. Kaya magiging isa ang lahat. Dito po, tayo tinatawag ng Panginoon na papasok. Dahil kapag hindi ka makapasok in this dispensation of grace, upang ikaw ay mapabilang a living church, the body of Christ, di mo makikita kailanman ang kalangitan, ang eternal life. Hindi mo po makikita. Dahil ang intellect ng tao ay lalong nagdala ng confusion sa lahat ng mga tao. Kung saan siya napapabilang na organisasyon, yun po yung pinaglalaban nila. Yun po yung nagiging kingdom nila. Pagkatapos sasabihin na tayo ay katawan ni Kristo. Meron pang katawan na nagsusuntukan. May katawan ba na sinasampal mo ang sarili mo? Hindi po. Dahil yung katawan na ibinangon ng Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno po ng pangunawa. Pero hindi po nakikipag-compromise sa mali. Yun po ang tunay na iglesia. Ipinaglalaban kung ano ang totoo. Nakahandang harapin, kagaya yung mga naunang mga Kristiyano, before na dumating, yung pong Catholic Church, noong 11th century, ay sila ay punong-puno ng kapayapaan at kagalakan na harapin ang kamatayang physical. Bakit? Nauunawaan nila na hindi yung physical na katawan ang mahalaga, kundi yung kaluluwa na kabahagi ng kaharian ng Diyos, kaharian ni Jesus Christ. Na itong katawan temporarily, being a living church, ay magiging dwelling place or tabernacle of the risen Christ.
sinabi ko, bakit hindi sila natatakot harapin? Kasi po kahit na anong mangyaring kaguluhan sa daigdig na ito, kahit na walang sakit, kahit na walang COVID, yung physical na katawang mamamatay, kahit na magkagyera, kahit na magbabarilan, isa lang ang apektuhan niya sa buhay ng tao, yung physical na katawan. Wala na pong iba. Maging ang mga sakit. Ang problema lang, yung kaluluwa mo, kung hindi, it is not belong in the kingdom of Jesus Christ, saan ka tutungo? Sa impyerno dahil yung kaluluwa mo walang kamatayan. Hanggang kailan na ipaglalaban mo ang kahalagahan ng daigdig na ito? Dahil nasasabi mo, praise the Lord. Dahil nasasabi mo, glory to God. Dahil nasasabi mo, lahat ng iyong nakakamtan ay biyaya ng Diyos. Kapatid, mag-isip-isip ka. Dahil yung panahon na daraan, bawat araw ay napakahalaga. Dahil itong dispensation of grace, ay kinakailangan ang tao ay magdesisyon. Pero paano makapagdesisyon ng tama kung ang demonyo ay ginamit niya itong religious churches and the intellect of men upang hadlangan ang mga tao to enter into His kingdom. At hanggang kailan malalaman nila kung walang tao na ito ay magpapahayag ng katotohanan? Sasabihin nila, grabe naman si Pastor Pat, ito ay pag-ibig ng Diyos. Na nung sinabi ng Panginoon, unveil the reality of the truth. Kaya wala po akong takot na haharapin ang paghahayag ng katotohanan at alisin ng tabing ng kasinungalingan ng demonyo. Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi dahil nag-graduate ka sa Bible School, hindi dahil ikaw ay bishop, doctor of theology o ano paman, ay masasabi mo na ikaw ay church. Hindi po. Dahil ang church ay walang kinalaman yung karunungan ng tao na ibinangon ng Panginoong Hesus. It is only from your full surrenderness to God. Upang ang Panginoon ay madamit ang Kanya ng mataas na karunungan at kaalaman na hindi kayang arukin ng kontaminadong kaisipan o limitadong kaisipan ng tao. Pagsuko lang ang kailangan, kapatid, upang tayo po ay magiging iisa ang magmo-motivate sa atin. It is only the Spirit of God. Dadalawa lang naman eh. Whether you're using your intellect, whether ikaw ay basahin mo lahat from Genesis to Revelation, iisa lang, dalawa lang itong magmo-motivate. Motivated by the Spirit of God or motivated by the Spirit of this world. At ang saklaw ng mundong ito is your carnal na pag-iisip. Kaya nga bago magiging church ang tao, ay kinakailangan makrucify yung pong consciousness of the flesh. Na dito na po na-contaminate ang pag-iisip ng tao. Kaya mga iba-ibang mga katwiran ng kanilang mga dala, na akala pa natin na kapag sinabing naglilingkod ka sa Diyos, ay dahil na ibabasa mo ang banal na kasulatan, dahil na ipapangaral mo. Hindi po, kundi dapat ito'y na ipapakilala mo ang buhay ng Kristo. Kaya po tandaan natin, mga minamahal na mga kapatid, na ang tunay na iglesia ay ipinanganak noong took place ang dispensation of grace. Because the dispensation of grace, ang kanyang bunga nito ay the living church, which is the body of the risen Christ. Ang katawan ng Panginoong Hesus.
ng katawan, inuulit ko, siya yung nagdadala ng heartbeat ng Panginoon. That they are one together as the Father are one with the Lord Jesus Christ. Sila yung nagdadala. Walang awayan, walang inggitan. Nagkakaroon lang ng mga ganun kapag bumabalik ka sa karnal na pag-iisip. Pero if you are motivated, if you are living motivated by the Spirit of God, then the love of Christ continue to mobilize you in order na magkaroon ng fulfillment ang plano ng Panginoon. Inuulit ko po, we are the living church is the government of the Lord Jesus Christ. Government na ito ay seated at the right hand of God, far above principalities, rulers, and powers of darkness. Holding a highest authority na si Satan ay hindi niya ito kayang supilin. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan ng Panginoon, I will build upon this rock I will build my church, that the gates of hell should not prevail against it. Hindi na mahahadlangan. The gate of hell ay itong mundong ito. Pero hindi na mahahadlangan ang tunay na iglesia. Malaya ang kanyang paglalakbay. Above all principalities, rulers, and powers of darkness. That the government of Christ ay siya yung naghahayag ng kanyang kaluwalhatian. Ito yung kanyang korona. Ito yung kanyang tagumpay. The real church. Hindi po yung mga traditional church. Hindi po yung religious church. Elemento ni Satan lahat ito. Upang hadlangan ang pagbangon ng tunay na katawan ng Panginoong Hesus. Pero salamat sa Diyos dahil binubuksan ang katotohanan upang maitama ang lahat ng desisyon ng tao kung mauunawaan mo. Kung marirealize mo, kapatid, na ikaw ay nanganganib, hindi yung physical na katawan mo kundi bilang kaluluwa. Marami nang pumunta sa impyerno na mga mahal natin sa buhay. Dahil lamang sa pag-aakala na kapag iniisip mo at pumunta ka sa isang simbahan na bato, umattend ka sa isang simbahan ng organisasyon, ang namatay ay pupunta na sa langit. Hindi po. Marami nang napahamak. At sana po magsilbi tayong lahat na magiging liwanag ng katotohanan sa pamamagitan ng ating pong pagsuko ng lubusan sa presensya ng buhay na Kristo, and that He will lift you up. Na sinabi ng Panginoon, if I will be lifted up, I will draw all men to myself. Doon pa lamang po, at ang mag-lift up lamang sa Panginoon ay yung kanyang katawan that is motivated by the Spirit of God only. So yun lamang po, at magandang araw po sa inyong lahat. At sana po ito ay mabago na po yung pagtingin natin sa simbahan, na ang simbahan ay mataas ang kanyang karangalan dahil ito po yung pinapanahanan ng buhay na Kristo. At siya po yung nagdadala ng kanyang kaluwalhatian, nagtataglay ng kanyang karangalan at papuri dito sa lupa at maging sa langit. Magandang araw po sa inyong lahat. Father, thank you, Lord, for this day that you have prepared for us again. Salamat po, Panginoon, sa pagkakahayag nito, O Diyos. Dalangin ko po ng lahat ay maunawaan ang tunay na kahulugan ng iglesia. Na hindi po sana ang bawat tao ay sasabihin, Panginoon, na may kanya-kanyang si iglesia, may kanya-kanyang simbahan, Panginoon, dahil iisa lamang ang iyong itinatatag na simbahan. Yung mga tao na lubos na naging trono mo ang kanilang mga buhay. Dalangin ko po ng lahat ay maunawaan nila
Dahil ang panahon ay palapit na, sana po may establish itong katotohanan na ito sa lahat ng buhay ng mga tao. Salamat po, and I pray for your unconditional favor to fall upon to each and everyone and abide it until the end of time. Father, thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.